sa ating mga kapatid sa iba-ibang bahagi ng mundo, ngayong umaga po ay nais kong ibahagi ang isang mabuting balita patungkol po sa katagumpayan sa pakikipaglaban nating espiritual. The greatest battle na naganap dito sa daigdig nito ay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon po, diyan sa ating sa Pilipinas ay sineselebrate po natin Easter or the Resurrection Day. No, the resurrection, there is a power in the resurrection. So, marami ng pakikipaglaban spiritual na ating natunghayan. Ang pinaka-the best na labang espiritual na pinagtagumpayan ay walang iba kundi ang katagumpayan laban sa kamatayan. Oh, death, where is your sting? Ang ating Panginoon ko sabi niya, I am the resurrection, I am the life. Ang sino mang sa akin manampalataya mo siya mamatay, siya muling mabubuhay. Ito po yung isang bagay po na inaalala natin ngayon. The resurrection power of the living God. Ang tao po ay nakikipaglaban spiritual, nakikipaglaban pisikal, at iba-ibang klase ng pakikipaglaban upang magtagumpay. Bakit? Upang siya po ay mabuhay. Yun po yung isang bagay po na inaalala po natin, the resurrection, ang muling pagkabuhay. Dito po natalo ng ating Panginoon Kristo ang kalaban sapagkat ang nais ng kalaban ay tayo po ay wasakin. The thief come not but to kill, to steal, and to destroy. At tayo po ay idarahin po sa walang hanggang kamatayan. Pero ang ating Panginoon Kristo, dinala tayo sa buhay na walang hanggan. So, tutunghayin po natin ngayon sa aklat ng Efeso kung paano po ang ating gagawin. Ikaw ba kapatid, gusto mo bang gumibak? Malimit ka bang natalo sa pakikipaglabang espiritual? O sa problema, ang pakikipaglabang espiritual ay kagaya po ng mga problema, sakit karamdaman, ang mga bagay po ito parang walang solusyon. At kahit hindi po sapat ang ating pera para tayo po magtagumpay, hindi ibig sabihin kayo mapera, hindi ka magkakasakit. Hindi ibig sabihin ikaw ay maraming mga accomplice ay hindi ka magkakaproblema. But ngayon po kapatid, kung ikaw ay pagod na, hirap ka na sa iyong buhay, parang gusto mo ba, wait, makinig ka mabuti. Fasten your seatbelt. Susuot po natin ang kompletong armor na bigay ng Diyos po sa atin. Pero bago po yan, samahan niyo po ako sa aklat po ng Efeso. Sa aklat po ng Efeso ay akin pong ibabahagi sa inyo po ang topic na pinamagatap pong winning spiritual war. Sa Tagalog po ay katagumpayan sa spiritual na pakikipaglaban. Ito sa aklat po ng Efeso, chapter 6 verse 10 to 24, dito matutunghayan natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. So, bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kaniyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga plano ng Diablo. Sapagkat hindi kayo magipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa salibutan nito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Atin muna po bahagin ang bahagi pong ito ay akin pong bibigyan po sa inyo ng tatlong bagay po na kailangan po nating mapagtagumpayan, magawin upang sa ating pakikipaglabang espiritual ay tayo'y manatiling mapagtagumpay. Una, ang unang bagay na sinasabi ng Apostol Pablo sa verse 10 to 12 ay suriin ang ating kalaban. Kailangan masuri po natin sino ba yung ating kalaban. Ang pakikipaglabang espiritual ay kailangan po'y ma-analyze po natin kung sino ba yung ating kalaban. Hindi po madali po na talunin ang spiritual na pakikipaglaban sapagkat ang totoo po nun, ang mga evil spirit ay matatalino po. Kung wala ang katalinahan ni Diyos atin, wala tayong magagawa. Hindi natin sila kita.
pero nararamdaman. At meron siya kakampi yung ating katawan. So ikalawa, gamitin po natin ang armas na bigay ng Diyos. Ang Diyos po kasi, sandata. Meron binigay ang Diyos sa atin na sandatang spiritual. Ito po yung tutunghayin po natin, verse 13 to 17. At maluluhan natin kung paano ba gagamitin ito. Ano ba itong sandatang spiritual? Paano ko ito gagamitin? Meron ba ako nito? Ikatlo, makipag-ugnayan sa ating kakampi. Alam niyo, napakahalaga po nung merong alay. Meron pa tayong kakampi. Basta't ang mahalaga, kasama natin ng Diyos. So ngayon, sa unang bahagi na aking itatalakay po ngayon sa aking mga minamahal ko ito po isang bagay na pagkikipaglabang spiritual. Again, I say, na ngayon pong resurrection, ngayon pong Easter na tinatawag nila, ngayon pong pagkabuhay, ay iniklara ng ating Panginoon Kristo ang kumpletong katagumpayan. Hindi lang po katagumpayang financial, katagumpayang physical. Ang katagumpayan ito, the greatest battle na nagganap dito sa daigdig nito sa lupa, ay ang pakikipaglabang spiritual. Yun po yung pakikipaglaban ng ating Panginoon Kristo para sa ating lahat. Para sa ating lahat, upang tayo po'y meron pong katagumpayan, hindi lang po sa bagay na ating kinakaharap, kundi maging sa buhay na wala hanggan. Ang tao po ay nagpapakasipag upang siya mabuhay at ma-enjoy. Pero ang pinagtagumpayan ng ating Panginoon Kristo ay kamatayan. O death were issues thing. So ano nga ba ang ginawa ng ating magtagumpay? Una, suriin ang ating kalaban. Kailangan po makita po natin sino na ba yung kalaban po natin. Sa buhay po natin, tayo po ay nagkikipaglaban spiritual. Ito po ay sophisticated evil forces na gusto niyang i-prevent ang ating pong paglalakbay sa daigdig ito na punong-puno ng espiritu. Gaya ng ating Panginoon Kristo, ang ating Panginoon Kristo, siya po ay puspos ng espiritu ng Diyos. He was filled with the Holy Spirit. Kaya po nung siya po ay nakipaglaban sa temptation, ang ginamit po niya yung armor of God. Alam po niya, hanggang doon po sa cross ng Calvary, kumpleto po ang armor na ginamit niya sapagkat he was guided with the Holy Spirit. Meron pong kakampi. Yun po yung dahil bakit siya po ay lagi nakikipag-usap sa ating Diyos. Ngayon, kailangan po matutuhan po natin kung ano nga ba ang tactics at saka mga weapon na available sa atin. Tayo po ay matatalo kapag wala ang sabi, without me, you can do nothing. In this world, you will face trials of many kinds. Marami pong trials kayong matatanggap. But sabi ng Diyos, take heart, I have overcome the world. I am a conqueror and you are more than conqueror. So, analyze our adversary. Sabi dito, kaya nga mag-ingat ang sino nang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Ang una sinabi niyo, finally, magpakatatag kayo finally, be strong in the Lord and His mighty power. Kailangan tayo po'y maging malakas, hindi po sa physical, kailangan in the Lord. Maging malakas po tayo, ibig sabihin, everyday sa ating buhay, kailangan makarelay po tayo sa ating Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. Hindi po sa pamagitan ng ating lakas. Kaya sinabi ng aklat ng Korinto, kaya't mag-ingat ang sino mang gaakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. So, napansin po natin dito na ang una pong pinapagawa sa atin ay alamin natin ano nga ba yung technique ng kaaway. Ano nga ba, sino ba ang kaaway ko? So, kaya po, ang una po ay maalaman po natin ano nga ba itong armor na nasa akin. So, ang sandata namin sa pagkipaglaban ay hindi makamundo, kundi kapangyarihan ng Diyos na nagpapabagsak ng mga kuta. Yan po yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Ito po yung ibinigay ng Diyos sa atin. At ito pong binigyan tayo ng Diyos ng kumpletong armor. Sa chapter 6 verse 11, ito pong kumpletong armor po nito ay sapat. Pero kailangan po ito ay nakasuot lahat. Ang isa pong na-miss po dito, vulnerable tayo sa kaaway. We need spiritual armor. Yan po yung kailangan po natin. Ang ating Panginoon Kristo, bago siya po nakipaglaban, siya po filled ng Holy Spirit. Guided by the Holy Spirit.
and connected. Siya po ay kilala niya kung sino ang kalaban, alam niya kung paano makikipaglaban, alam niya kung sino kanya kakampi. Kaya po, maging ang kamatayan ay kanya pinagtagumpayan. Na, ang whole armor of God ay napakahalaga para o tayo po manatiling nakatayo laban sa gawa ng kaaway. Verse 11. Ito po yung sinasabi, manatili tayo nakatayo sa kabila ng mga problema kakarapin po natin, sa kabila ng lahat ng mga bagay na ating pong nararanasan, at ang sabi ng Diyos, take heart, I have overcome the world. Ang isa lang po na makita po natin na napakahalagang maunawaan natin ay ang weapon, yung pong scheme, yung pong kaparaanan niya, paano tayo tatalunin. Hindi po pwedeng matalo tayo. Kaya lang, meron pong weapon siya na tinatawag nating deception, pandaraya, deception, or trickery. Ito po yung weapon na ginamit niya kay Eva at kay Adan, at hanggang ngayon yung parang ginagamit. At siya'y nananalo. Sabi ng Diyos, my people are being destroyed because of lack of knowledge. So, kailangan po natin ng katalinuhan. So, our spiritual battle is not against flesh and blood. Hindi po. But against the rulers, against the authorities, against the cosmic power. Nang hindi sabihin po, sa ating kapanahon na yung sinasabing cosmic power, ito po nire-replika po sa ngayon ng mga teknolohiya. Sabi natin, sa ano nga ba yung mga cosmic power? So, gaya po ngayon, may mga satellite, meron po mga internet. So, yun po ay kasama po sa ginagamit niya upang tayo po ay ma-deceive. So, gaya po ng television, gaya po ng social media, kapag hindi po tayo nag-i-equip ng full armor, mapapasok po tayo. Yun po yung tinatawag na spiritual forces, evil, and heavenly places. So, ito po yung verse 12. Now, so ang ibig sabihin po nito, yung pong evil, meron po siyang well-organized po sila. Kasi sila dati ay lingkod ng Diyos. Na sila po ay tumalikod, marami silang alam. Satan has a highly organized spiritual mafia. Ibig sabihin, highly organized sila. But, tayo po ay binigyan ng Diyos, hindi lang po tayo organized, kundi nga sa atin mismo ang Diyos. So, nakita natin kung paano ito maka-impluensya. So, anong ginagamit niya na kaparaanan upang tayo po ay ma-deceive? So, ginagamit po niya ang movie, ginagamit ang television, ginagamit niya po ang Google, ginagamit niya po ang iba-ibang klase ng mga teknolohiya upang ating makita, at kung wala tayong alam sa spiritual, matatalo po tayo. Again, sinasabi ko sa inyo po, kaya tayo matatalo, hindi dahil malakas siya. Greater is He that is in me than he that is in the world. Bakit natatalo? Ay, naloko tayo. Kapatid, huwag kang papaloko. Be wise as a serpent and humble as a dove. So, yun po yung influence ng mundo. So, nakita natin, to win the spiritual war, kailangan maunawaan po natin ang katotohanan na sinasabi ng Diyos sa aklat po ng John chapter 5 verse 19. And 1 John chapter 5 verse 19, alam natin tayo nasa Diyos. Kahit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. So, before na dumating natin pa Yesu Kristo, napansin po natin na doon po yung kapangyarihan ang dyablo mayroong kapangyarihan na mag-deceive. Hindi po tayo pwedeng matalo, pero kaya tayo natatalo, tayo naloloko. Huwag kayong papaloko. Tandaan po natin, ang Diyos po ay nasa ating side. My people are being destroyed because of lack of knowledge. Now, pag nakita po natin yung pong plano ng kaaway, mapapansin po natin, ang anong ginagawa po niya sa advertisement, sa politics, sa government, world affairs. Diyan po niya inilalagay po, yung influence. Ang evil spirit po ay nakakakuha ng influence sa atin to deceive and to lead us to sin. So, anong gagawin po natin? Winning spiritual war. Para mapagtutuloy natin ang spiritual na paglaban nito, kailangan ma-analyze natin kung sino ang ating kalaban. Ang kalaban po natin, ang kanyang weapon ay deception. Be wise. Maging matalino po tayo. We need the word of God. So, yun po yung unang bagay na ginawa ng ating Penso Kristo, na-analyze niya kung sino ang kalaban.
Kaya yung unang-una po unang-una po yung pinagtagumpayan, ayun pong lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. At ang ginamit po niya ay complete armor of God. And the final na ginamit po niya ay Word of God. So, for every problem na makakaharap po natin, lahat ng problema makakaharap po natin, merong katapat po itong verse. Ay bakit hindi natin lang? Kasi wala tayong time na pag-aralan ang salita ng Diyos. But this time, ini-equip ka ng Diyos. Huwag kang give up. Today is the day ng katagumpayan po natin. Ikalawa, so, listen carefully. So, pag nakita po natin kung sino po yung ating kaaway, ano nga pa yung kanyang technique, isa lang po, deception. Yan po yung kaisa-isahang weapon at strategy niya na tinalo po niya si Eva at si Adan. Huwag tayong paloloko. Huwag tayong padidisip. So, yan po yung una. So, nakita na po natin kung sino ang kaaway natin. The thief comes not but to kill, to steal, to destroy. Ang ating Panginoon Kristo po ay pumunta dito upang kayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Ang ikalawang bagay na kailangan maunawa po natin ay gamitin po natin ang armas na bigay ng Diyos sa atin. So, gamitin natin ang sandatang espiritual. Sabi dito, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma sa mundo, sa mula sa Diyos, sa gayon makatatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, idikis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at dibdib ang baluti ng katuwiran, suot ng sapatos na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya na siya'y nagpapatibay sa lahat at nagliliab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet na kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu upang wala ibang kundi ang salita ng Diyos. Now, nakita natin dito na meron kumpletong sandata tayo. Ang problema, hindi natin suot. Pastor, paano nga saan ba natin makukuha sa sandatang ito? In verse 11, una sabi niya, verse 11, sinabi niya, isuot po natin ang kumpletong sandata na galing sa Diyos. Meron tayong sandata na atin, pero hindi po yan pwede. Ang kalaban po natin ay spiritual. So ngayon, meron pong anim na sandata, 6 pieces that make up the full armor of God. Number 1, ito po yung baluti, belt of truth. Ito po yung katotohanan. Yung belt of truth na sinasabi po ito po ay siya pong pinaglalagyan ng lahat ng armas. Pag sinabi, doon po nakasabit lahat. So, ano po yung katotohanan na to? Paano nga ba gagamitin natin to? Ito po ay patungkol po sa totoong laban at saka ang hindi totoong laban. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan ng salita, ang salita mo ang katotohanan. So ngayon po, tayo po ay isineparate ng Lord. Tayo po ay meron pong tinatawag pong katotohanan na nakita at ito po ang ating panghawakan. Ang sinabi po katotohanan, ito po yung nagsasabi kung ano nga ba yung kasalanan at saka alin po ang katotohanan. Upang tayo makatayo po sa laban na ito, ang unang armas po ay armor na ginamit po yung truth of God's word. Ano po yung God's word? Yun, ano ba yung totoo? Sa sinasabi po, tayo po'y anak ng Diyos. Alam mo po natin anong position? You must know your position as a son of the living God. Tayo po ay iniligtas ng Diyos. Tayo minahal ng Diyos. Tayo po'y tinubos sa ating kasalanan. Tayo po ay binigyan ng katalinuhan. So, kailangan alam po natin kung your position as the son of the living God. So, yun po'y napakahalaga. Tayo po'y ibinukod ng Diyos. Sa pamagitan ng katotohanan, sineparate po tayo. Ang salita niya ay katotohanan. Ito po yung alam niyo po, pag tayo po ay alam natin ang totoo, panatag ng loob po sa atin. Alam natin na kung tayo may mamatay, tayo muling mabubuhay. Alam natin na kung tayo magkasala, ipapahid natin ating mga kasalanan, siya tapat at tayo patatawarin. Alam po natin na ang Diyos ay mahal po tayo
at binigyan po tayo ng grasya, binigyan tayo ng habag. So, yun po yung totoo. At saka, alam po natin na mas makapangyarihan ang nasa atin kaysa espiritu na nasa labas. So, yun po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang bawat salita po ng Diyos ay nasa Bible ay totoo. Yan po yung unang bagay. So, that's number one. Isuot po natin yun. Alam po natin ang totoo. Ikalawa, breastplate of righteousness. Ano po yun? Ito po yung breastplate of righteousness. Paano ko susuot to? So, ang breastplate po ay ito po ay sa actual po ito po ay ginagamit ng mga Roman soldier upang takluban po yung ating pong the most vulnerable part, yung po yung ating lungs at saka yung ating pong puso. So, anong ibig sabihin po ng breastplate? Paano kung gagamitin ko yung righteousness? Ang righteousness po, ang ibig sabihin po, ay paggawa ng mabuti na sinasabi ng salita ng Diyos. Yun po yung righteousness. Righteousness, ibig sabihin means tayo po'y kailangan maging mabuti. Ibig sabihin, righteousness, maging mabuti po tayo lagi at i-treat po natin ang kapwa na mabuti. Kailangan i-treat natin ang bawat isa lovingly, fair, and without prejudice. So, ito po yung sinasabi, aklat po ng James chapter 2 verse 1, na sinasabi niya na tayo po lahat ay dapat pantay-pantay ang pagtingin po natin. Mga kapatid ko, bilang mananampalataya kay Kristo, ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Yun po yung God is no respected person. Yun po yung weapon. Pag tayo po ay maging mabuti sa ating kapwa, gumagawa tayo ng mabuti, maging sa harapan ng Diyos, nasa atin po ang tinatawag na righteousness. Seek ye first the kingdom, yes. Nasanggap po natin dahil sa sapat, righteousness is about relationship to God. Ito po yung sa bawat gagawin po natin, kung tayo po'y matuwid, matibay po tayo. Walang sino na makababato sa atin, makakapanira po sa atin. Ang taong matuwid ay mahirap pong sirain. Yung being good at maging tinatawag na practical righteousness, kailangan po ito sa defense. So, walang makakabato sa'yo dahil mabuti ka, mabait. So, yung mga taong mga chismoso, yung mga tao pong maninira, ay hindi po tatanggap sapagkat alam natin na ang taong matuwid kailan pa man ay hindi pwedeng itumba at walang maibabato sa kanya. So, yun po yung ibig sabihin ng righteousness. Yung breastplate. Paano susuot? Gumawa tayo ng mabuti, maging pantay-pantay ang pagtingin po natin, and tayo po ay makitaan po ng pag-ibig. Yun po yung ikalawa. So, naisuot po natin. Una, yung katotohanan, alam po natin sa ating isipan na tayo ay makapangyarihan, kasama natin ng Diyos, niligtas tayo, at kung magkasala tayo, ang Diyos ay kasama natin. At kung tayo mamatay, tayo muling mabubuhay. Ano ka natatakot mo? Si Apostle Pablo, sabi po niya, to die is gain and to live is in Christ. Sapagkat suot po niya ito. Ikalawa, maging mabuti tayo sa ating kapwa, huwag tayong gumawa ng masama, wala tayong aapihin, ibigin natin sila, at walang maibabato sa iyo, walang tatama. So, yun ikalawa. Ikatlo, ito po yung sinasabi pong shoes of proclaiming the gospel of peace. So, anong ibig sabihin? So, kung tayo ay meron pong suot nito, na handa tayo na ibahagi ang salita ng Diyos, maaaring sabihin po natin, wala akong alam sa Biblia. Wala akong masyadong alam. Paano ako makapag-share? Ito po yung nais ko pong ipaalam sa inyo, na kahit po tayo ay isang verse lang ang alam, basta't nasa atin ng Diyos, sasamahan tayo niya. Ito ipapakita po sa sabihin, hindi tayo, pag ako'y tinanong, ano sasabihin ko? Yun po yung kinatatakot natin. Yung opportunity nawawala, kaya hindi po natin suot. Ito po yung weapon. At pag nakita po ng Diyos na tayo po naghahayag ng salita ng Diyos, grabe ang protection po ng Diyos sa atin. Kailangan po tayo maging prepared po tayo. At least, meron kang alam mo kung paano ka niligtas ng Diyos, alam mo ang basic ng salvation, kilala mo ating Panginoon, paano ka naligtas, ano nga ba ang supporting verse, bakit ako napatawa sa ating kasalanan? Ano nga ba ang gagawin pag nagkasala ako? Ano ba po ang gagawin pag ako may problema? So, kailangan alam po natin ang mga verse. Alam po natin na kung ang ating presok na sa atin,
wala pong lalaban po sa atin. Now, kailangan maging handa po tayo at maging clear ang ating konsensya upang ma-present po natin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi tayo maalam sabi natin, hindi ako gifted, hindi ako, wala akong masyadong alam, pero listen carefully. Ito po yung nais kong ipabudyo. Now, maraming mga mananampalataya ay po, parang alam mo magsalita ng Diyos. That's it, hindi niya alam kung ano sasabihin niya, hindi pa niya alam kung ano yung part na kailangan maging handa siya. Now, ano po ang sabi ng isinend po ng ating Panginoon Kristo ang 12 at sinabi niya, ano yung sabi po ng ating Panginoon Kristo? Sinabi niya, huwag kayong mag-alala sa inyong mga sasabihin at kung paano ito sasabihin. Ang word ay ibibigay sa inyo sa Matthew chapter 10 verse 19. Ibibigay sa inyo word. Basta mayroong design sa puso natin na mag-share, huwag kayong mag-alala, sabi niya. Ibibigay ko sa inyo ang word at kung paano ito sasabihin. Think about that. So sa Matthew chapter 10 verse 20, tingnan niyo po. Alalahanin po natin, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. So nakita po natin, hindi mo problema ang sasabihin, mahalaga ay suot mo itong full armor na to, ready ka, at kapag ka na doon, yung full word, mapapansin po natin, yung lalabas na lang sa bibig mo, gagamitin po tayo sa office. Yung po yung totoo. Basta ready po tayo na gusto sa puso mo, mahal mo yung tao, pagdating mo doon, huwag kang problema. Matthew 10 verse 20, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Gagamitin lang yung labi mo. Wow! Hindi po madali, hindi po mahirap yung pagsusuot po ng shoes o proclaim the gospel Christ. Now, pagpatuloy po natin, so meron na po tayong ilan na po ang ating nasa atin. Meron po tayong belt of truth, meron tayong breastplate of righteousness, shoes of proclaiming the gospel of peace. So, tatlo. Okay, now, talagang pa natin. Ika-4 ay yung tinatawag na shield of faith. So, ang shield of faith, mapapansin po natin, ito po yung napakahalaga. Bakit? Yung shield po, ito po yung kalasag. Ibig sabihin, ang kaaway po kasi ay gusto tayong tirahin, gusto tayong sibatin. Ano po yung tinatawag na verse 16? Burning desire or passion, tinatawag. Ito po yung babatuhin po tayo ng greed, vengeance, hatred. So kapag tayo po'y binato, tatama sa atin dahil wala tayong shield of faith. So ang flaming arrow ay dumadating sa atin in a form of problem, form of adversary, test, to test our faith. So meron darating sa physical problem, financial problem, relationship problem, pero pag wala tayong faith, bibigay tayo. Ibig sabihin, may faith tayo na ang lahat ng bagay na yan ay kayang mapagtagumpayan sa pamagitan ng katotohanan na salita ng Diyos at sa tulong ng kanyang banal na Espiritu Santo. Yun po yung shield of faith. Ibig sabihin, kapag dumating ang problema, may faith ka na kaya mo. May kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Protektado ka. Dadating po sa pamagitan po ng hindi po magandang kaisipan, galit, puot, hinanakit. At pag dumating po yan, kailangan may faith po tayo. Kailangan may alis po natin yan. Yun po yung shield of faith. Paano po natin makukuha yung faith? Reading the Word of God. Ano ang pangako ng Diyos sa atin? Ang sabi po niya, Psalms chapter 18 verse 30. Ito po yung sabi po niya. Ang Diyos na ito ang sakdal, ang gawa at maaasahan ng kanyang salita. Siya'y kalasag ng mga umaasa at ng naghahanap ng kanyang palinga. So, ang Diyos po, ito ay gawa ay maaasahan ang kanyang salita. So, yung katotohanan, siya ang kalasag, umaasa at naghahanap sa kanya sa mga umaasa. Kaya, put your trust on God. So, yun po yung ika-4, nakita niyo. Ika-5, helmet of salvation. Bakit napakalaga itong helmet of salvation po ito? Ito po yung pinoprotect po natin yung ulo natin. Head is, pag ang ulo po natin ay nasugatan,
serious, ito po ay buong katawan ay apektado. Sapagkat ang ulo po ay siya nagpapagalaw ng buong bahagi ng ating katawan. Yung pong helmet of salvation, ang ibig sabihin ay ang evil po ay gusto pong atakihin ang ating isipan upang tayo mag-doubt sa ating kaligtasan, mawala ang joy sa puso natin at ang joy of salvation. Hindi kailan pa man dapat mawala yun at kailangan mapanghawakan po natin yun. Kaya po meron tayong basic teaching about that. Assurance of salvation. Tatanda po natin, ang Satan po ay mayroong dalawang bagay na weapon na pilit po ibinabato sa atin. Ito po yung takot and discouragement. Fear and discouragement. Yung pag na-discourage tayo, talo ka. Pag natakot ka, talo ka. Yun po yung effective weapon niya. Una, nakita po natin deception. Hindi ka makuha sa deception, merong fear. Merong madi-discourage. Huwag kang madi-discourage. Ano mang problema pinakaharap mo? Financial problem, physical problem, family problem, problema sa trabaho, problema sa lahat. Huwag kang matatakot. Huwag kang madi-discourage. Kapag tayo po natakot, mag-iisip po tayo ng iba, magkakaroon tayo ng doubt or fear. At hindi ma-accomplish yung kalooban ng Diyos po sa atin. Sa halip na faith po ang ilagay po natin. So kapag hindi po tayo natakot, hindi na matakot talaga. So ang sunod po niyan, i-discourage po tayo. So huwag kayo madi-discourage. Huwag kayo matakot. Yung po sinasabi ng Lord kay Joshua. Ito yung ginagawa niya. Pag ang demonyo hindi makapasok doon sa isipan po natin, hindi po tayo ma-discourage. Ito po yung hindi niya tayo matatalo. Kailangan una matakot tayo at ma-discourage. So, para mauwin po natin to, ang demonyo po ay ilalagay po niya sa ating isip. Huwag niyong tatanggapin. So, paano po tayo madi-discourage? Ipapaalala, ikaw ay dating makasalanan, ikaw ay kalunan, ikaw ay mahina, at marami pang problema. Kaya sabi ni Apostol Pablo, forget the past. Forget the past. Wala kang magagawa sa nakaraan. Ipapaalala yun sa iyong mga nakaraan na yun. Ang gagawin po dun, forget the past. Forgive and forget. Sa daigdig po ito, kagaya po tayo ng mga Israelite, na papasok po sa promised land. Ano niyo po ang sabi ng Lord po sa mga taga kay Joshua? Joshua chapter 1 verse 9, huwag kayong natatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh ay inyong Diyos na kasama mo saan man pumunta. Yun po yung sabi. Yun ang totoo. Ang Diyos ay kasama natin saan man tayo pumunta. So, meron na po tayong 5, no? Yun po yung depends. So, kaya sa ngayon, kung ikaw ay malapit ng give up, don't give up. Suot mo po itong kompletong ito. Belt of truth. Ano ba ang totoo? Mahal ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos. May grace and Lord. Yeah. Righteousness. Gawin natin, maggumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at mag-isarapan ng Diyos. Nakita po natin, hindi po akala, ganun lang po ang righteousness. Gawin po natin, at saka handa tayo na magdala ng salita. Kung natatakot ka magdala ng salita, hindi mo alam ang gagawin, sabi ng Diyos, hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng Diyos, gagamitin lang ikaw ng Diyos. Napakaganda. Helmet of salvation, kailangan alam po natin kung ano ang stand po natin. Ano nga ba ako? Ano bang kalagayan ko? Iligtas ka, kapatid. So kaya po sa ating isipan, pinoprotektahan po yung isipan po natin upang hindi ka matakot, huwag ka ma-discourage. Yan po yung bilin po niya, huwag ka matatakot o mawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. So now, let's go to the final one. Actually, it is 7. So 6, the sword of the Spirit. Yung sword of the Spirit, this is the word of God.
Yung pong sinasabi po ting word, hindi po written word. Ito po yung sinasabing rhema. Rhema word. Ibig sabihin, pag binasa natin salita ng Diyos, meron po itong kapahayagan, meron itong rhema, at ito po yung gagamitin po, spoken word of God. Ito po yung spoken word of God. Ang ating Panginoon Kristo po, lagi po siyang nakakonect. Pray without ceasing. Nung siya po yung humarap po sa pakipaglabang spiritual against temptation, the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, siya po yung nakatutok sa Ama. Siya po yung laging nakakonect. At meron pong word na nakalagay. Sabi niya, ang ginamit po niya sa pakipaglabang spiritual ay word. A man shall not live by bread alone, but for every word that proceedeth from the mouth of God. Nang ibig sabihin, kapag tayo may takot, meron kang alam na verse. Fear not, for I am with you. Ano pa? Why can they discourage? Joshua chapter 1 verse 10. Kailangan may alam kang verse. Kailangan meron kang alam sa salita ng Diyos against the work of the devil. So at yung lahat ng bagay niyan ay lalabas sa atin kung may binasa ka. Maring nalimutan mo na, pero pag yan po ay nasa atin, Espiritu ng Diyos, ipapaalala ng Diyos at pero kailangan mo magbasa. Napakahalaga po yan. Ang ating Panginoon Kristo po, ginamit po yan. Ano niyo po ba isang sabi po yung ginamit natin sa chapter 4 verse 11, 1 to 11. So, nakita po na 3 beses siyang inatake ng kaaway, pero anong ginamit lang niya? Rhema word. Huwag mo subukin ang iyong Diyos. Anong huli? Ang Diyos lang ang iyong sasambahin. Alam niya kung sino sasambahin niyo po. Nakita mo ba ang lahat ng mga bagay na nakikita mo niyan? Kung samba sa akin, ibibigay ko sa iyo. Ano sabi ng ating Panginoon? Alam niya kung ano totoo. Ang Diyos lang ang iyong sasambahin at umalis ang kaaway. Now, another word is, nakita po natin sa James chapter 4, napakahalaga nito. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Alin nyo? Pag ang Diablo niya, gaon nito na tayo magtatagumpay sa gawa ng kaaway kapag nagpasakop tayo sa ating Diyos. Kailangan we submit our life to God. Without God, we can do nothing. Then, saka natin lalabanan ng Diablo at lalayo sa atin. Chapter 4 verse 11, nung nangyari po ito, umalis ang demonyo at dumating ang mga anghel. Wow. So, ang mga nararanasan natin mga problema, ang nararanasan natin mga takot, ay yung po'y kaparaanan lang ng kaaway upang ma-inject sa ating isipan na mag-doubt sa Diyos. Huwag kang mag-doubt. Totoo ang Diyos. Use the word of God. Gamitin po natin ito sa lahat ng klase ng problema. Lahat ng klase ng problema ay may katapat po na word of God. Para tayong manalo sa laban ng espiritu nito, una, makilala natin kung sino ang kaaway. Ang technique, fear. Then, gamitin natin ang full armor of God. And, alam niyo po ba, the last, yung pong sword of the Spirit, powerful, but there's another one. Mahigit pa po ito sa nuclear atomic bomb. Ito po yung last part. Optimize our ally. So, makita po natin, kung pagtayo po ng Spirit, and verse 18, ano po ang sumunod po dito? Tingnan po natin ang verse natin, ano, okay? Makapanayan sa ating kakampi. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa sa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako na pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong mapahayag ang hiwaga ng mabuting balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayon nakabilanggo, kaya ipinapanalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang gaya ng narapat. Ang point po dito gusto kong ipaabot sa buhay ng bawat sa ito niyo po. So, alam natin kung sino kaaway. Alam po natin kung ang strategy niya. And then, alam natin kung ano yung weapon na nasa atin. Kailangan ito ay nakasuot lahat. Isa dito po, halimbawa, naalala ko one time, pag meron pong kompleto nga po siya ng helmet, kompleto ng coverall, kompleto ng lahat, eh wala palang safety shoes. Yari.
kompleto, o kaya ay may safety shoes, mayroon pong cover o lahat na, ay wala namang helmet. Kaya po ang lahat ng ito ay kailang carefully isusuot po natin. Helmet of salvation, shoes of proclaiming the gospel of peace, breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth. Kailangan kompleto po yan. And then, naka-ready po tayo na meron pong word of God. Para bang, kompleto ka lahat ng protection, defense, pero wala ka ng armas. So, ang armas po natin is the word of God. Isa po yung armas, but this time, yung armas po yung panglaban. Pero alam niyo po ba, ang ipinapanalo ng ating Panginoon Kristo doon po sa greatest battle na sinasabi ko sa inyo, na ngayon sineseleb the resurrection, ay ito po, siya po'y nanalangin. Ang ating Panginoon Kristo ay nanalangin. Sabi do any kind of prayer. When we pray in spirit, ginagamit po natin the greatest ally, sa pinaka-the best na kakampi po natin our spiritual war. So verse 10. Gagawin natin kind of prayer. And meron tayong alam. Sa spiritual battle, ito is complicated. Ako na lang na pwede ako hingi so ang maraming wrong basta ino ko gusto paano kung gagi at paraing na parang hindi na rin ay talaga pong nung time na yun, ilay, namasabak ka na oh my God, why thou hast forsaken me? So tinawagan niya po yung lahat ng kanyang mga kakampi. Kung spiritual na word, spiritual word, ito po patungkol po sa mga problema. Ito po patungkol po doon sa mga doubt. Ito patungkol po doon sa deception. Ito patungkol doon po sa takot na inilalagay po sa atin, which is spiritual po yan na inaatake tayo. Kaya kailangan kilala natin sila, ang kalaban, iulitin ko, ang technique ng kaaway, deception. Pag hindi problema physical, okay lang. Pag nagka-problema spiritual, madali. Pero pag financial ang problema ninyo, damay lahat po ang buong buhay. Bakit? Kasi nga po, maunawaan niyo po ito. Bakit Diyos o kayamanan? Anong ba talaga ang iyong sa ka ba umaasa? Sa Diyos o sa kayamanan? Kaya minsan sa ating buhay at Kristo, sinabi niya, Diyos o kayamanan. Kasi nga po, pag wala ang Diyos, wala ka. Eh pag wala ang pera, wala ang tao. Kung naman sa lahat, damay. Upunin kasama ng Diyos, He will provide. O pera, may Diyos, solve ang problema. May pera, wala kang Diyos, pasamantalang masosolve ang problema, pabalik po yan. Ang Diyos po na ang ating kampi. Now, naunawa po natin na si Apostle Paul ay nanalangin dito. Sabi niya, ako ipanalangin niyo din. So nakita niyo po, sabi niya, ako ipanalangin niyo din. Upang bigyan ako ng katalino, ipangaral ko, yung buong tapang ang salita ng Diyos. Nakita po natin si Apostol Pablo, kailangan din po niya ng protection. Kailangan ipanalangin po natin ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay, na may mga problema. Puprotektahan sila. Sila po, lalot po ang mga lingkod. Kasi tayo po, we are representing heavens on earth.
Si Apostol Pablo, sabi niya, ipanalangin ninyo din ako upang maipangaral ko ang salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Magdalanginan tayo sa isa't isa sapagkat ang kaaway is like a roaring lion. So, napakahalaga po nito na meron tayong protection sa ating mga kapwa manggagawa, kapatid, kaibigan. At ano niyo po ba, the greatest gift na pwede nating ibigay sa ating kaibigan at sa ating mga anak, wala kang ng pera, ay pananalangin. Kaya halimbawa po, ang iyong anak, ay iyong kaibigan na nasa malayo, bago pa dumating ang problema, ikaw ay nanalangin na hindi nadadating. So, that's the greatest thing. So, marami tayong patotoo. Ilang patotoo po ito sa aking mga anak. Nasa mission po ako, at kapag sila may problema, ako pa hindi natatakot. Sabi ko, Lord, ang iyong mga anak ay inaalagaan ko, tinuturuan ko. Now, malayo ang anak ko saan man sila naroon. Protektahan mo sila, iligtas mo siya. Nung oras din yun, solve ang problema. And then, sa ating buhay, we have different kinds of problem. We have spiritual problem, we have physical problem, and financial problem. Lahat ng bagay pong yan ay masosolve kapag nakipag-ugnayan po tayo doon sa ating kakampi. Wala tayong ibang kakampi, ang ating Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. So, iyon po yan. So, ngayon, sa ating buhay, nagwakas si Apostle Pablo dito po sa verse 23 to 24. Ano po ba ang sabi po niya? So, ano po, benediction po ang isa ng benediction. So, sabi ito, nawa ay ipagkaloob ng Diyos Ama at ang ng Panginoon Kristo ang lahat ng mga ang kapayapaan, ang pag-ibig, nakaloob ng pananampalataya, ang magandang loob ng Diyos. Hindi ko siya, okay. Lahat na umiibig sa ating Panginoon. So, nakita po natin, nag-end po siya sa isa pong benediction. Nakita niyo po na ang kapayapaan, ang grasya, na lagi kong ibinibigay din po sa every service. Ang isang way upang malaman po natin, we are praying the Spirit, is to pray Word of God. So, ito po yung totoo. Without knowing the Word of God, hindi mahirap po manalangin. Without the guidance of the Holy Spirit, mahirap po manalangin. The great prayer we can pray for all the saints is collectively and individually. Ibig sabihin, tayo po ay may collective prayer. Bakit ating ipinapanalangin? Merong individual prayer. At paano po natin gawin ng pag-ibig ay matiyaga, magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, kapatid, kaibigan. Upang tayo po magtanggapal sa pakipaglabang spiritual, which is apektado po yung ating buhay. Ang bagay pong ito ang tinalay ko sa inyo. Alamin po natin kung sino ang kaaway. Ano bang strategy niya? Deception. Pag hindi kaya, fear. Pag hindi pa, discourage. Huwag kang mag-discourage. Kapatid, ano makalagayan mo, kapatid? Kung ang ating Panginoon Kristo ay hindi pa siya ang iyong kakampi, hindi pa siyang ari, this is the day that the Lord has made. Bigyan ka pagkakataon na matanggap siya. Pagod na ako. Hindi ko na malaman kung sino kaibigan na aking pagtsatsagaan. Hindi ko malaman kung saan ako aasa sa kaibigan. Marami akong kaibigan na ako yung niloko. Marami akong kasosyo na ako yung siniraan. Marami akong kapatid. Pero kapatid, this is the day na inilagay ng Lord. Don't let this opportunity pass you by. Analyze our adversary. Gamitin natin ang full armor of God. And the best is makipag-ugnayan po tayo sa ating kakampi. Kung hindi po natin kakampi ang Diyos, this is the day that the Lord has made. Siya po ay kumakatok sa ating puso, kung siya ay pabubuksan, siya ay papasok at tayo po ay linis, tayo po ay makikasama po sa atin at tutulungan. Kapatid, kaibigan, ito yung pagkakataon upang tayo po ay lumapit sa Diyos at hayaan natin ang Santong Espiritu ang kumatok sa puso natin at maranasan natin ang pagsama ng Diyos. Samahin mo kami sa pag-awit at sa mga kapatid ko na nais magkaroon ng katagumpayang espiritual sa kanyang problema, tayo po ay sumama.
sumabay sa pag-awit at sumako sa isang maging panalangin. Tayo po'y patuloy na mawit sa ating Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkanikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, maganika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, maganika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Bilang Ama,
Kaya mo Diyos na samahan mo kami sa paglapit sa iyo. Sa aking mga minamahal kong magulang at kapatid na nais maging kakampi ang Diyos sa kanyang buhay upang magtagumpay. The greatest battle ay naganap. Maging ang kamatayan ay kanyang pinatagumpayan. Kaya kapatid, kaibigan, isang paanyaya sa ating lahat. Nais mong tagapin natin, Pinuskos, nais mong maging matagumpay. Sunod ko, samahan niyo ako sa isang maiting panalangin. Taas po natin kamay bilang pagsuko at pagpasakop sa ating Diyos. Sabihin ng ating labi mula sa ating puso, Panginoong Sus, inaamin ko na ako'y naging makasalanan. Hindi ko kaya kapag ikaw ay wala sa akin. Patawarin mo ako sa aking lahat ng nagawang kasalanan, naisip, nasalita, at nagawa. Pinatatawad ko din ang lahat ng taong nagkasala sa akin, tulad ng ginawa mo ngayong pagkapatawad sa akin. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos ko at tagapagligtas. Ikaw nawa ang maghari sa aking buhay. Ako na lang po ang nanalangin, babaan niyo na po inyo kami. Dakilang mga salamat o Diyos na meron kaming kakampi sa daigdig nito. Wala kaming takot na harapin ang bukas. Maging ang kamatayan ay iyong pinagtagumpayan. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mapagtagumpay sa pamamagitan ng iyong salita at samahan mo ko sa itong Espiritu. Nananalangin ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.